pagpabuti ng pag-aaral ng elementary, high school is fine. Pero dapat sa college, may ganda grades nyo. Kasi yan ang sandata nyo. Pag nakitang puro trash yan, naku, mauun siya yung employer kasi sasabihin, naku, pinasang-awa lang to. Pero kung yan ay nasa 1, 1.25, alam niyo yung pinakamataas, ano? 2, okay lang po yan. Kasi ibig sabihin, pinabutihan nila yung pag-aaral. Pero sabi ko nga sa kanila, malaki yung edge nyo kasi hindi pipitsyon yung eskwelahan, yung pinanggalingan. Okay po. Yun naman po yung kaya kong i-assure sa inyo. Maganda po talaga is pinagbutihan ng estudyante yung pag-aaral at the same time, may maganda silang eskwelahan na pinanggalingan. At hindi po nila yun makukuha kung hindi po sa tulong po ng magulang, paggabay ng magulang at pagmamahal. Pagbigay ng baon everyday, nag-aaway pa kayo, nagpapadagdag ng 50 pesos, 30 pesos, kasi may ibang bibilhin. Normal po yan, ano? Okay, pero nakagraduate na tayo doon. Okay, po. Baka po sa inyo may ibang mga anak pa na may senior high, pwede nyo pong i-enroll dito sa amin. Libre po ang senior high. Pwede po namin sila pambigyan ng free uniform, lalo na kapatid na huwag nanggaling dito. So, may mga freebies po kami ngayon na binibigay sa kanila. At kung nababalitaan nyo ang senior high, may bagong sistema na yung pwede na mag-techbook, yung iba pwedeng mag-college. Meron, naririnig niyo po ba sa balita yun? So, wala na po tayong maririnig na STEM siya, ABM siya, tatanggalin na po yun. Gagawin silang academic. Yun naman pong mga nagpa-parlor, yung nag-aaral sa parlor, HE, ang tawag na po sa kanila, techbook. Ibig sabihin, after na, pwede na silang magtrabaho. Kung wala na po, hindi na po papalarin for college, hindi kahit mag-aralin ng magulang. Ayun po. So, pinalita ko lang po sa inyo yung update. Baka po kasi may mga magulang pa dito na ang anak ay magsi-senior high school. So, meron po tayong program ng senior high school. Marami po kasi hindi nakakaalam na may senior high school ang AC, LC. Akala nila puro college lang. Okay, so meron po tayong programa. Sa ngayon po, marami na po naka-enroll ngayon ng senior high school. So, ano pala. Pero ang opening po ng klase kasi mga bandang June, patapusan po ng June, kasi may bakasyon talaga sila ng 1 month. Binabalik na po kasi sa dating calendar, school calendar, ang pag-aaral ng mga bata. Because yung naranasan natin init noong nakaraang taon. Okay? So, ang pag-uusapan po natin today, college at senior high na graduating. Mauuna po ang graduating. So, yung 4th year po at senior high school, mauuna na 2 weeks yung exam. So, most probably, nag-exam po kami ng prelim ng Feb 15 of 14 to, so more or less nasa second week po lahat ng exam. So, prelim, midterm, pre-final, at final. So, more or less, ito po yung last day nila. Pero mas mauuna po ang ng 2 linggo ang graduating ko. So, first week of May, mag-e-exam na po sila ng final at last quarter. Klaro po? Klaro po. Okay. So, ang graduation tentative date po natin ay mga June 11. Pinagpipilian ko po 10 or 11. Ano po? Dapat po maaga. Actually po last year, parang August po kami ng graduation, July, last August. So, bali, ngayon po kasi ina-adjust lahat. Kaya kami rin po medyo haggard ngayon. Talagang inaapura po namin, ano. So, para po maihabol natin, kasi alam niyo po ba, June 11 is graduation, pasokan na sa next week, the following week, pasokan na uli ng panibagong school year.
ganun po kabilis yung ano. Ilang lang pasukan. Opo, wala po halos bakasyon yung mga ano kasi po pina-follow, sumusunod po tayo. Actually ma'am, tayo po ay kinumpleto ko pa rin ang school days. Wala po kaming ninakaw na time sa estudyante. Ang ibang school, masyadong maaga ang ginawa nila. Kulang yung naibigay nilang oras sa pag-aaral. Ako po, halos ang ginawa ko, pinakompleto ko po. Hindi baling dikit-dikit yung schedule. Ano? So, na-explain naman na po namin sa mga third year, second year, kasi sabi, wala kaming bakasyon. Meron naman, kasi hanggang May 15 kayo. Mga ano, isang buwan, ang bakasyon nyo. Kami yung walang bakasyon, kasi diretso yung programa namin. No. So, graduation fee po, kasi wala pa pong binababa sa akin ng total graduation fee coming from our accounting head office. Pero kasi po last year, ang graduation fee po natin ay 3 plus po. Ito po yung sample ng diploma. Diploma ng senior high school at saka po ng college. Ito po yung sa college. Mapapansin niyo po, hindi po. So, ganyan din po yung may nakalagay po na AMA. Opo. Sila din po yung ating yung vice president, yung president, and the managing director. So, hindi niyo po makikita dyan yung firma ko. Ang firma ko lang po talaga ang graduation fee. Depende sa dami ng gagraduate. Kasi po, lahat po sila, isi-share po yung venue, lahat po yun. No. Pero yung yan po yung last ang supplier din po kasi yan, hindi po sa amin. Head office na rin po kasi ang nagbibigay sa amin. Kumbaga, ang nakikipag-usap po sa mga supplier, hindi po ako. Binibigay na lang po sa amin yung amount kung magkano. Okay po. Lahat po kasi ng ACLC, sila po yung supplier. Kaya po kami, ano po ibaba, at hindi po kami nagpapalong doon kasi may ano po yun may kontrata po ang ACLC dun sa supplier. Kaya kung ano po yung amount doon, pag nagpatong po ako, malalaman ng head office po namin. Pag nalaman nila nagpatong ako, matatawag ako, bakit ako nagpatong ng presyo. Ganun po yun. No? So, hindi ko po kayo masasabihin ngayon kasi dati, parang 500 po yung toga ng pang-college po namin. Okay, so paano magiging proseso pag sila ay graduate na? So they need to have their clearance. So yung clearance po na yan is graduation fee payment and yung pong nasa registrar po. Hanggang ngayon po kasi graduating na po sila, may mga nagkakaroon ng problema mostly sa birth certificate, mali yung pangalan nila, na naipasa doon sa ginamit nila. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa nila na aayos. So, pinapipili namin, o pwede naman natin baguhin yung pangalan mo. Halimbawa, ang pangalan mo, Maria Teresa, ang Maria mo, buo. Pero yung PSA mo, MA, may i-correct na hanggang maaga sa record po dito. Para pag nag-apply siya ng trabaho, parehas po, hindi conflict, kasi mahirap mag-ayos ng papel. Ang problema po kasi, yung mga pinanggalingang school nila, hindi chine-check yung birth certificate. Dito po sa atin kasi, kaya lang, pag hindi po nagbigay talaga ang bata ng birth certificate, hindi po makaprocess yung papel na kailangan. Unless, nakipag-agree siya, sige ma'am, yan na yung talagang pangalan ko na gagamitin. Ikaw na mag-aayos lalo na po kapag walang middle name, tapos nagkaroon ng middle name, yun po, may problema tayo doon. Yun po. So, kailangan talaga ang NSO. Actually, kahit po NSO copy, pwede po. Ito po kasi yung bago yung DSA. Wag lang po yung galing sa, sa local. Opo. Hindi po tinatanggap ng check yun. Kasi kasama po yun sa check. Okay, so Form 137, galing po yan nung grade 12 nila. Yung iba po naman, grade 10 sa mga senior high. Basta po yan po yung registrar. Ngayon po,
May GC naman po kami. Aware po yung mga anak nyo kung ano pa yung kulang nila. Ano po, kasi na-i-announce na po namin yan before pa. Okay? So, more or less po, ito lang po yung kailangan natin sa sign of clearance. Sa graduation fee payment, sa mga senior, high school, sa mga college naman, syempre dapat wala kayong balance for the tuition. Nakakatuwa nga po most of my college. Puro halos ano sila eh. Ano yun? Cash payment. Kasi may discount po yung cash payment. Okay po. So, sa registrar, ang requirements naman po ay kailangan kumpleto pa rin sila ng grades. Wala po dapat incomplete. Ngayon po, meron po kami dalawang estudyante na graduate ngayon sa college. Para may naiwan na tatlong subject. Isa summer po nila yon. Ang summer po namin ay isang buwan lang. Everyday po yung klase nila. Para po, halimbawa po, sample po si Ira, sample ko lang si Ira, may dalawang subject pa. I-enroll po niyo, kaya kung mapapaaga yung exam, di po ba, i-May po natin, mga first week of May. Ngayon po, right after the exam, enroll na po siya ng summer. Para matapos at umabol siya sa graduation. So, isang, ano lang po. Ang alam ko po, may dalawang magsasama. Isa lang yata, nahabol po yata yung transcript niya. Parang yung sa ACT ko po, si Ripiola, andito po may representative ni Ripiola. Galing po kasi siya ng ICI, nag-transfer dito. Eh, yung unang bigay po niyang grades ay may grade yung PE. PE na lang naiwan niya. Sabi ko, hindi ko na kita maihahabol kasi ngayon mo lang binigay transcript mo. Yung una mong binigay, copy lang. Sa mga comsay ko po, check, wala naman akong nabalitaan. So, very good po sila. Graduate po sila. Sana po, tuloy-tuloy na kasi may midterm pa, per final. Sa mga CS po, meron pa silang defense, tama ba? And NTREF implementation. Sino po ba may anak dito sa NTREF? Yung po mga anak na nagde-develop po ng mga products nila. Sino po dito yung ang products dishwashing base? Ayun, ang ganda-ganda po ng product ng anak nyo. Ako po mismo bumibili, yun na po yung gamit ko sa bahay. Actually, ma'am, pwede nila talaga i-negosyo yun. Kasi maganda siya eh. Alam niyo po ba yung smart dishwashing base? Na-try niyo po yun. Mas, ano po yun? Mas maganda po yung product nila. Gawa po sa egg shells. Na-promote ko pa. Kasi pa ako mismo, na-try po namin. Tsaka talagang sila yung gumawa. Sino po dito yung takoyaki? 100,000 po ang sweldo. 20. Ang husband ko po kasi nasa IT field. Actually, pareho kami nasa IT field. Kaya lang ako, napunta ako sa management. Dati po, pero meron po kaming mga side, business din po ako. Aside po sa work namin. Pero yung husband ko po kasi, nasa field talaga siya ng IT. And I can tell you po na hindi namin kailangan mag-abroad para ma-sustain namin yung needs ng pagpapaaral, pagbili ng property, pagbili ng gusto mong bilhin. Sabi ko nga sa kanila, kami ni Sir Makinyo, kasi nagtuturo po siya dito every Saturday sa mga comsite. Agreement po natin mag-asawa yun. Bago ko tinanggap yung magiging school director dito, sabi ko sa kanya, supportahan mo ako, pwede dito ka magturo part-time. Para yung mga estudyante ko talaga ay mahubog natin kung anong meron sa industry. At yung po sa mga entry ko naman po at APIS, ang mga teacher ko nila nasa industry din na nakakapag-share sa kanila. Kaya sabi ko, ma'am, sa inyo, yung graduate ko, na ipagmamalaki ko kasi nakita ko yung progreso nila. Ang magdadala na lang yan, nasa estudyante, kung paano niya hahamunin yung suntok ng hamon ng buhay, kung paano niya haharapin. Kaya nga yung mga maliliyain, pinagsasayo ko, nakita niyo po yung mga program.
Ay, kasi pag marunong silang sumayaw sa harap, hindi na sila, wala yung pagkama. Kasi po may mga estudyante kami napakahusay sa libro. Magpo-program. Pero napakamahiyain. Kaya sabi ko, lahat ng mga mahihiyain, magsasayaw, kakanta. Makakapalin niyo ang mukha. Opo! Alam ko, ganun yung makakapalin niyo ang mukha. Makapal na bumuka. Kasi po nakakaharap na po sa mga tao. Basta po ang isang estudyante ay nakaharap dito at kayang magsalita, pwede na po pakawalan yun. Ibig sabihin, kaya na niya i-share yung ideas niya. Ang mahirap po kasi kahit bright ang ideas, pag hindi marunong mag-share ng ideas, wala pong kwenta yun. Manipis ang mukha. Ma-develop po yun kasi sa dami ng mga defense po nila, mga programa po. Kaya po pinag-play ko kanina yung pinapagawa po namin sa estudyante kasi one way po yun ng pag-develop ng self-confidence. At syempre sa tulong niyo din yung konting appreciation sa kanila, yung salitang good job, diba, din-lister sila, oh, galing-galing, yung galing salita lang po eh. Kaya po dito, ako po nasa opisina, pero na-approach po ako ng mga estudyante. Pinupuntahan nila ako, hindi yung takot sila. No? Kapag may mga reklamo sila, ma'am, yung ganito namin, ganito, ganyan. No? Sige, gawa natin ng paraan. Pag may mga problema, nasusolusyon na naman po agad. Basta sabi ko lang, lalapit lang kayo. Hindi ko malalaman yung problema no, kung hindi kayo magsasalita. Okay po? Kasi minsan, totoo naman po yan sa mga graduating, may isang grupo na pasaway, no? Siya na lang namin inaalagaan yung mga gano'n. Okay po? So, sa graduation payment naman po, ma'am, pwede yung hulugan. So, more or less, nakita nyo po, ano, halimbawa, may 1,000 po kayo ngayon, kaya kahit po kayo 1,000, 2,000, may resibo naman po ibigay. Para po hindi kayo masaktan sa bandang yun. Pero you don't need to worry po na, ma'am, hindi pa bayad ng grad fee eh. So, pilitin niyo po makakabay. Pero hindi naman po ako yung sinasabi, hindi po makakaakyat. Makakaakyat po. Ang hindi niyo lang makukuha, yung requirements niya pag may kailangan kayo. Hindi po ako yung namamahiya na, hindi ka bayad ng grad fee, hindi ka aakyat. Makakaakyat naman po. Kaya po natin pinag-uusapan ngayon po ay nasa second week of February pa lang naman tayo. More or less, 2 weeks before graduation ang deadline ng payment ng grad fee. Kaya pwede po kayong installment po. Kung meron po, yung 500 every week, pwede nyo pong ipadala sa anak nyo, i-gigas nyo po, or i-bank transfer, wala po problema ron. Basta i-inform nyo po kami na nakapagbayad po kayo. Kay Ma'am Norina lang po kayo magbabayad. Okay po? So, alamin po natin sa mga anak natin, graduate ka ba? Pero sinasabi ko naman po sa inyo, lahat po sila ay nag-deliberation po kami ng grades. Okay naman po. Kasi prelim pa lang naman po eh. Okay, so more or less, wala naman po may bagsak or hindi pumapasok. Lahat po ng graduating namin ay present naman natin. Okay po, so wala pong nawawalang estudyante. Graduation practice, more or less po, second week of May, right after their exam, final exam. So, ang baccalaureate mas po, baka ganapin po natin ng June 9 or mas maaga po sa June 9. Depende po sa simbahan. Actually po, lagi po tayo nagpapa-baccalaureate mas sa Catholic po simbahan. Kasi majority of our students po ay Katoliko. Kaya doon po tayo nagmamas. Pwede naman pong hindi umattend yung kung halimbawa po, iglesia po at bawal talaga, hindi ko po pinipilit. Pero yung kung iba, napapa-attend naman pero nandun lang, lang. Sabi ko naman, basta ipagdasal nyo yung graduation nyo, yung magiging future nyo, yun naman yung ating aim dyan. Okay po, sa mga born again, basta po inform lang kami. Ang baccalaureate mass, alas 10 na umaga, lagi yun binibigay sa aming schedule. Then, after the mass, doon na po namin binibigay yung program.
Pagkatapos po ng misa, babalik sila dito sa school, kukunin na yung kanilang diploma. Ay, diploma. Baka huminguha sa akin diploma agad. Wala akong maibigay. Pwede naman po, hapon, punta po dito to get there. Hindi po ako namimilit sa baccalaureate mass. Pero syempre po, kasama po yan sa ating expenses. Umaten ka hindi, kasama po yun sa babayaran. Ito po ang common na thinking ng mga magulang. Hindi naman ako umaten ng graduation, bakit yung ako sisilin na grad fee? Hindi lang po graduation rights yung kasama sa grad fee. Andiyan po yung diploma, TOR, moral, certificate, lahat po ng requirements. Po. So, hindi lang graduation rights. At sabi ko nga, ang graduation rights expenses, yan po ay dinidivide-divide natin sa lahat. Kaya umaten ka hindi, magbabayad po kayo ng graduation fee. Diba kayo hindi pa umatin naman, magreklamo ano. Yung iba nakapasok na ng work. Pero yung po iba, sasabihin, Ma'am, kapag lang, babayad ako yan. Oo, kasi hindi mo makukuha yung requirements mo dito pag yung boss mo. Okay. So, pero ma'am, hindi po nakasama sa graduation fee yung picture dito. Yung pong pictorial May pictorial po kasi iba po yung picture sa mismong event, iba po yung video sa mismong event, yung po yung naka-include dito. Yung pong picture nila, Ma'am Kim, siya nga pala nalimutan ko kumuha anak ng sample, yung grad sheet nila. Yung graduation picture po, pipicturean sila ng buong grupo, buong section, na naka-uniform, na nakatoga. Tapos po, pipicturean din po sila individual na naka-uniform, na nakatoga, kasi gagamitin po yun sa TOR nila. Tapos po, meron po yung naka-frame na. Alam niyo po ba, napakamura lang naman po. Frame na yun, ma'am. Opo, 850, dalawang frame po yan. Okay lang. Napakamura po, Yes po. Alam ko ba, bakit mura? Manugang po po yung mag-picture. kaya pala. Binarat ko ng binarat. At taga Nueva Ecija pa po yun. Ako po ang, sagot ko pa yung niya, gasolina. Kasi po, meron kaming nilareklamo kasi. Siya po yung gumawa ng SDE, napanood niyo po. Trabaho po niya talaga yun. Sabi niya sa akin, actually asawa yun ang pamangkin ko. So sabi ko, Monching, March. 5 po ba yun? 4. Basta po Tuesday. Kasi Monday po, March 4 po tayo. Monday po sa CJ siya, yung photographer. Pero ako nagpapagasolina doon, saka kasi malayo po eh. Photographer po siya ng buong munisipyo ng, ewan ko po kung narinig yung lugar nila, Licab, Nueva Ecija. No. Siya po ang official photographer. Of an educational journey and the commencements of another more uncertain and more difficult part Pero ang sabi ko po sa kanila, and future. dito nila It is the day when the students can say, finally, I survived. binibigyan Today signifies the culmination of many years of hard work in the relentless pursuit minsan po kinakausap nila yung knowledge that will enable a person to embrace opportunities and take on challenges with clear vision and purpose. naman siya kinokontra yung frame. Sabi ko kasi, Extra payment ka na doon, family picture na. naku ma'am, hindi ko Babae. katulad ng iba strict ko. Siya, pinagbibigyan niya lahat ng estudyante dito. Kaya, love po siya ng mga estudyante namin pag Kaya marami po siya. Opo ma'am, siya, talagang, wala po ako masabi. Tapos may picture pa rin po kayo makukuha na hard copy and soft copy, yung umaakit sila sa stage. Sa ibang school po, mapapansin nyo, pag graduation, pag walang award, estudyante lang ang umaabot ng recognition. Tama po ba? Dito po, may award ka wala, kasama po ang magulang. Mas maganda pag may award. Kung ilan yung mo, ilang doon beses kang aakyat ng
stage. Ako po, iba po yung graduation Sana rites all. na bibigyan Sana po all kayo ng na. recognition na graduate. Iba po yung rites ulit na cum laude. Wow, Kung summa sana. cum laude with honors, magna cum laude. Kung Sana outstanding all. student, student of the year, thesis of the year. Ayan, o yun, nagtuturuan na sila, thesis of the year, o. Sino ba thesis of the year nyo? Ayan wala na, po. nagtuturuan na. Wala pa, kasi wala pa yung final defense nyo. Lahat po, pati magulang ay kasamang aakyat. Kasi sabi nga ng may-ari po, si Sir Vic, kasama aakyat sa stage ang magulang para ma-recognize. So, tayo po ay aakyat. Okay? So, yun po yung may picture po, binibigay po sa kanila. May picture po, at saka po, hindi na problema picture lahat. May Kahit sa cellphone. upuan ka. May cellphone. Pero yung kung kasama po sa graduation fee po niyo, yung picture. Kasama, ayun, nakita niya. Yung iba po kasi dyan, nasa abroad na hindi na nagpag-abroad. Katulad dito. Ito po yung pang college sa babae. Ang ganda. Maganda po yung frame ng babae. Hindi po siya pipicture yung frame. Kung ano po tayo, ay June 10 or 11. Pero ang malolos po kasi sabi niya sa akin June 11 sila. Baka po mag-June 10 tayo. Hindi po tayo pwede mag-June 12. Holiday po yun. No? So, mas maaga po tayo ng isang araw. Hanggat maaari po kasi ayoko sumabay sa ibang branch. Kasi yung mga bisita ko, bisita din po kasi nila. Katulad ng managing director, area director, DepEd officers, sa CHED, sila naman po yung ini-invite natin. So, kung hindi po 10 or 11, kasi tentative po, mag-uusap po kami dito sa dalawang petsa. Pero at least, may idea na po kayo kung kailan. Para makapag-leave, yung dapat mag-leave, yung mga nasa abroad, yung mga nanay, tumatawag na sa akin, ma'am, kailan po ang graduation? Kasi magpapabook na po ako ng flight. Kasi gusto nila po. Sana all. O, pag nung mga nakaraan, ganun din po eh. Okay po, so this one, for the 850, ibibigay niyo po yan on or before. Magmi-meeting po ulit kami with the head office kasi ang tagal-tagal nilang mag-release ng TOR and diploma. Pero ganito po, hindi lang po, ang proseso po kasi yan, yung branch po namin, si ACLC, magsasabit po kay CHED. Ano yung isasabit po namin? Yung special order request. Para iwas po yung nagpapagawa po ng mga TOR sa sa tabi-tabi. Meron pong tatakyan. Yan po yun. Special order. Sino po ang ahensya na namamahala yan? Sa senior high school, si DepEd. Sa CHED po, sa college. Klaro po, ano? Pag po natapos yan, babalik po kay ACLC. ACLC. Ano po yung sinasabit namin dyan? Yung po mga requirements sa mga bata, grades nila mula first year hanggang fourth year, terminal report. Lahat po, birth certificate, OJT certificate, lahat po ng requirements. So, may SO number na po, ano? So, babalik po yan kay ACLC. Saka po namin yan, i-request kay head office. Itong request namin. Request for TOR and diploma. Dito po, nagtatagal sa dalawa na to. Katulad po nung batch namin, yung graduate namin last year. Alam niyo po ba kailan na dumating ang SO? Dito lang po, February. Last week, pinutusan ko yung maintenance namin, pinakuha ko yung SO. Matagal po, ano? Nagsasabit po kami, gagraduate po sila July, August, mga September, okay na, submitted na. Ang balik po, katulad po niya, last week lang po kami nakakuha ng SO, hindi pa po kumpleto. Ang meron pa lang po si AIS, tsaka yung ibang OMSA, wala pa po yung entry namin.
Kaya follow up kami. Lagi po ako nagpa-follow up sa CHED. Ang CHED po kasi mahigpit. Iisa-isahin nila mula first year hanggang fourth year na record. Nakatibayan, naka-enroll siya, na pinaghirapan yung diploma. Kaya po matagal. Ang dami pong eskwela sa region natin. Region 3 po kasi tayo eh. Ang pinaka-Region 3 office po ng CHED ay nasa Pampanga. Opo. So, alam niyo na po ano? Kaya po yung mga kumukuha agad, hindi po namin maaakura yun. Habang wala, hindi lang yung nagbe-verify yung branch na yun. Ang AMA yun. Ang opisina po kasi nila nasa AMA University. Kinakausap ko na po yung Chief Registrar, Sir, pasuyo po ako, pwede po bang makuha na ito? Ito lang po. Ini-special request ko na po. Kaya ganito na lang po. Kapag dumating na ang SO at badly needed nyo, dumirekta na po kayo sa akin. Kasi po minsan, si Ma'am Nella, nalilimutan, o hindi nalilimutan, hindi po minsan napapansin ng verifier. Pag po ako na ang tumawag, saka po na-actionan agad-agad. Pero naiintindihan ko po sila kasi ang dami naming branches sa kanila lahat. Kaya ngayon, pag may for rush, i-rush natin, wag po kayong, lapit na po kayo agad sa akin. Sa akin na po kayo dumirekta. Ako na po, katulad po nung nakaraan, tinawag ko po talaga, hindi po ako tumigil habang hindi. Wag lang po yung wala pang SO ha. Wag niyo po kami nilingan ng August, September. Ang masasabi po sa inyo dyan, nasa CHED pa. Pero, meron po kaming binibigay sa estudyante na katibayan na sila ay graduate na. Meron po silang certificate of graduation na makukuha sa amin. May letter po ako na katibayan na siya ay graduate sa amin. At meron po akong tinatawag na grades po nila na sila ay nakatapos ng, hindi po transcript pa yun ha, copy of grades pala. At yun naman po, naiintindihan ng mga employer na wala pa yung diploma, wala pa yung TOR, kasi naiintindihan po ng employer yun, lalo na kung July ang graduation, August, September, hindi pa po. At pag alam po nila na ang isang eskwelahan ay franchise. Franchise po kasi kami. Hindi po ako ang nagtatatak ng diploma, hindi po yung registrar namin. Lahat po yan ay nasa AMA University. Kaya mahigpit po talaga. At kapag, eto po pag po talagang kailangan, sa akin na po kayo malapit para po talagang maasikaso or mabigyan ko po agad ng atensyon or ma-atensyon ko po yung hihingan natin ng pabor. Eh ako po kasi marunong naman manlambing. Sasabihin ko, ma'am, palambing uli. Pwede po bang i-for-rush to kasi gagamitin for employment. Basta napapag-usapan naman po natin, parang minsan po talaga may mga magulang pupunta sa amin. Kulang na lang, parang nabili na niya yung aming kaluluwa. Balance ba anak ko yan? Ganyan mo mga magsalita. Wala naman balance anak ko dyan, bakit ayaw ibigay? Hindi. Kaya po itong meeting na to, dapat po maintindihan nyo. So, pag po meron ng TOR and diploma, babalik na po ulit yan kay ACLC. Nakuha nyo ba? Nakuha nyo pa na? Ito yung number 1, ito yung number 2. So, 1, approve SO, babalik kay ACLC, gagawin ni registrar yung report. Actually, kung nasa amin lang po yan, pag po graduate ka ngayon, next week makukuha mo na. Kung sa amin lang po hindi po ganun eh. Kaya ko lang ng process kasi nga ako. Kaya ko, mainam din yun. Opo, ma'am. Ito po yung, agad na. kasi ma'am, company owned kayo. Ang mga company owned po, yung walang brand, wala pong head office. Kami at share. Hindi po kasi maloloko yung US o yung iba po nga po naka-QR code na.
Ganyan po, kahit mga estudyante, ina-explain po namin. At wag na lang po tayo, wag po kami aawayin na lang. Kasi gagawin po yung gusto mong dapat kong gawin. Katulad nung may umiyak na, sige kako, bukas maupuha mo na yan. Hanggang gabi nagtatrabaho ko kasi yung rider, pipirma. Kasi po, ang pumipirma ng diploma, iba-ibang grupo. Kami ng mga priority na rider, lalo yung mga nag-aapura. Isa pa ako, thank you, wala kami nare-receive. Ako na nagpapasalamat. Salamat ha. Yung mga bastos pa pong estudyante na sabi ko, or sa estudyante magulang na talaga akala nila alam niyo po yung karapatan. Yung problema ko lagi. Sabi ko nga sa head office, sa area director namin, sir, hindi ba kayang gawa ng paraan na mas mabilis yung process? Hindi yung kailangan tatawag pa ako, i-rush namin. Kasi po kami nakaka-receive lahat ng galit ng magulang. Pag kumukuha na, gusto pagkuha ngayon, mamaya din, hindi naman po ganun na ang proseso. Dapat po, kung meron kayong pagbibigyan ahead of time, bigyan nyo kami ng time. Kasi kaya ko pong i-for-rush yun. Ng pamangkin ko, ng kapatid ko. For abroad, ayan. It's not in the right manner. I'm here. I am Susan, creating out of the collective intelligence of the students and professors of AMA. And you're just about I'm here. I am Susan, creating out of the collective intelligence of the students and professors of AMA. And you're just about I'm here. I am Susan, creating out of the collective intelligence of the students and professors of AMA. And you're just about Diba? Dito kami ni Mamo. ACLC yan, Santa Maria, Director si Monty. At dito na kayo guys mag-enroll. Ang ganda ng school, mababantayan, saka maganda yung turo.